Typhoon Tino, inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas. At OFW natin sa Vietnam, pinaghahanda na. Naasahan ang paglandfall sa Quang Ngai Province, Vietnam. Bukas o sa Biyernes. Kaya maghanda-handa na po. Binabatayang si Pre-Uwan maituturing na pinakamabilis na developing na bagyo sa loob ng 48 oras. Inaasahang papasok ito ng Philippine Area of Responsibility sa darating na Sabado. At posibleng landfall nito either sa silangang bahagi ng Northern Luzon, alamin. Malawak ang ulan pa rin sa Timog Kanluran, lalo na sa buong Mimaropa area at west portion sa bansa patuloy. Bagamat slowly recovery na ang lagay ng panahon kabilang na sa bahagi ng silangan ng Southeastern Luzon and the rest ng Eastern Visayas hanggang Eastern Mindanao. Hello, good morning o halos magandang tanghali na po mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, November 5, 2025. Ang oras sa ating boss may mega alas 11:48 na ng magtatanghaling tapat. Slowly improve weather condition na po sa nalalabi ng silangan ng bansa natin, especially sa Southeastern Luzon at Eastern Visayas at Mindanao. Kaya lang napakarami daw ang nasawi dito sa may bandang Visayas matapos rumagasa itong si Bagyong Tino. At umabot daw, estimated ko lamang po ito pero lumalabas kasi sa mga balita, umaabot sa 46 to 48 katao daw ang nasawi bunsod ng pananalasa nga po ni Bagyong Tino mula nung kahapon at nung isang araw po. At usually ang malaki ang naging damage daw sa ilang bahagi po ng Cebu. So hindi pa rin siguro nakapaghanda ang iba at marami pa talaga sigurong iba matigas ang ulo kaya hindi agad nakapag-evacuate at ang resulta marami talaga ang nilubog sa baha. Halos sa lumutang-lutang nga yung mga sasakyan, pinakita natin kahapon sa report natin, di ba? May video pa tayong pinakita. Grabe, halos abot bubong yung naging pagbaha maging sa mga villages dahil ayon sa mga lumalabas daw na report, yung lawa daw sa ilang ilog ng Cebu ay umapaw din daw kaagad. So lumalabas po parang walang gumaganang flood mitigation system sa Cebu. So dapat talaga magkaroon tayo ng mas upgraded na flood mitigation katulad ng ginagawa sa Japan. Kapag umaangat o umaapaw po yung lawa sa Japan, meron silang parang mitigation, parang dam, haharangin yung pag-apaw ng lawa. And then pinapump yung tubig palabas sa pinakadagat o pinakalawa. Sana magkaroon tayo ng ganung technology dito. Actually, kaya naman natin magpatayo kasi yung malaking flood control sa Japan, kulang-kulang lamang ng halos mga 6 billion estimated, mga around 6 billion lang ang magagastos matatayo na yung napaka high-tech na flood control system Actually kaya natin yun kumpara sa mahigit 300 to 500 billion pesos na nalustay napunta lamang sa mga ghost project. So actually kaya natin yan. So nakakalungkot lang, marami ang nasawi tayo mga kababayan sa Visayas. So nakikiramay tayo sa mga pamilya ng nasawi at yung mga maraming mga ari-arian din ang na-damage. So nakakalungkot at binanggit daw ng governor ng Cebu ay kung hindi ako nagkakamali, umaabot daw ng 2 to 6 billion daw na hindi daw gumaganang flood control sa Cebu. Sa Cebu pa lamang po yun. So what more sa may iba't ibang bahagi ng bansa. Lalo na't meron na naman tayong panibagong bagyo na lalapit dito sa hilagang bahagi naman ng Luzon. Ang advantage lang ng Luzon, may Sierra Madre po dyan. So medyo mafi-filtered yung recoil sa loob. Pero wag i-underestimate dahil baka magulat na lamang po tayo, mag-iba po ng trajectory yan.
at magbubunsod yan ng malawakang baha. Pero dahil mataas ang altitude kasi dito sa may bandang Isabela or Cagayan Valley, medyo advantage yan dahil ang pagbuhos ng ulan, bumababa kaagad yung tubig. Kaya lang, sakripisyo na naman ang Metro Manila nito kung sakaling inabot din tayo ng malakas sa quadrant ng outer rainfall nitong bago nating bagyo na tatawaging Uwan. Ika-21 na bagyo na yata si o ika-20 na bagyo. Double check natin kung ika-20 na siya na bagyo. So kung titingnan natin sa historical ng record natin sa report o mga bagyo na dumaan sa Pilipinas mula sa Data Feed Pag-asa, lumalabas ika-21. Yan, ika-21 na nga. After Tino o Kalmegi, itong si Pre-Uwan. So, magiging pang 21 na po itong si Uwan once na pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility sa darating na weekend. Probably daw mga bandang Sabado kung hindi bumagal ang pagkilos niya. So, pang 21 na po si Uwan once na pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility. So, yun po. At dahil po dyan ay next week po, mga next weekdays ay raragasain naman ang hilagang bahagi naman ng Luzon matapos sa may bandang Visayas. So, yung mga kababayan natin ngayon, magplano na po ng maaga, lalo na dyan sa hilagang bahagi ng Luzon, maging sa may bandang Central Luzon dahil despite na maaring hindi kayo direktang tatamaan sa Central Luzon halimbawa lang, ay aabutin pa rin tayo ng outer gale wind nito o yung tropical cyclone wind signal niya. At nagbabadya pa nga itong maging super typhoon. Kaya ready po tayo mga folks sa ngayon pa lamang pagplanuhan na po yung maaring magdudulot ng baha at yung magiging pinsala nito. So lalo na yung mga pananim natin, yung mga gulay natin, asahan ay malaki na naman ang magiging pinsala nito. Lalo na kung tumama ito dito sa may bandang Aurora, kung sakaling mag-Aurora ito. Pero hindi pa po final yan dahil marami pang magiging pagbabago sa trajectory niya. Yun, depende sa eastering environment. Tatalakayin natin yan maya-mayang konti. Unahin mo natin ang lagay ng panahon, lalo na dito sa bahagi ng Metro Manila. Base nga po dito sa Doppler radar, makikita natin numipis na po yung mga water vapor sa may bandang Silangan. Except dito sa may bandang Kaluran kung saan hinahatak na nito ang northeast monsoon o yung ating amihan patungo dito kay Bagyong Tino na. So temporary yung hatak nito sa habagat, medyo hindi muna mararamdaman silang bahagi ng Kaluran ng Nululuzon. Sasama muna ito kay Tino. At dahil dyan po, magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Kaluran ng Masaa. So asahan pa rin sa Metro Manila, makakaroon pa rin tayo ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan and the rest ng Southwestern Luzon. Ngayon ay nasa Palawan ngayon ang concentration ng bagyo kaya sa kanila ay nakataas pa ang tropical cyclone wind signals dyan. So pinag-iingat pa rin po ang lahat mga folks sa lalo na sa Palawan. So sa lightning detection system so far wala namang maraming lightning strikes ngayon. Kung titingnan natin yung aking real-time lightning detection system, so nasa around 12 to 15 lamang ang lightning strokes. So yung concentration malamang nandito yan. Pero baka bamayang hapon po magkaroon pa rin tayo ng mga pagkulog at pakilat maging sa silangang bahagi. Siyempre, habang lumalayo yung bagyo, yung easterlies naman nito ang hahatakin dito. Ayan, nag-refresh na po. Nasa total of 184 po ang inner strikes natin o 191 total strikes outer. Yan. So, mula kanina, 2 hours ago, ay may mga pagkilat pa rin sa may bandang Bicol Region, ilang bahagi ng hilagang bahagi ng Luzon at dito sa Palawan. At so far ngayon, within 60 minutes ago, ay mayroong active na lightning strikes dito sa may bandang Camarines Norte, sa Baybayin, at sa may bandang West Philippine Sea. So, yun po ang pinaka-aktibo nating pagkulog at pagkilat. So, pinakamalapit sa amin sa Caloocan, nasa 295 po yung pinakamalapit o closest na range mula sa aking lightning detection system sa Caloocan. So sa thunderstorm advisory mula sa advisory data feed ni Pag-asa sa Metro Manila o buong NCR, well mula dito sa atin sa Metro Manila, kasama na ang mga kapitbahay natin na lalawigan gaya na lamang ng Nueva Ecija, kasama na ang Zambales, yan hanggang Iba Zambales sa po yan, hanggang Quezon Province.
So most of Mega Manila ay apektado pa rin daw tayo ng mga pagkulog at pagkilat. Pero gaya nga po ng sinabi natin, at least medyo kakaunti pa lang naman ang mga aktibong lightning strikes natin. Probably mga bandang hapon dahil ang effectivity nito ay sa susunod na 2 oras daw. Sa Mindanao naman ang nakataas ang mga pagkulog at pagkilat sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga City, Tawi-Tawi. Kasama na ang buong bahagi ng Tawi-Tawi sa Sibuto at Simunol. Nagtatagal yan hanggang 1 to 2 hours daw ang effectivity ng forecast. Ayon yan sa date of feed ni Pag-asa. Sa ating current conditions, the forecast po, gloomy, haze at partly cloudy pa rin dito sa amin sa Caloocan. So inaasahan sa Metro Manila. So mapapansin natin, medyo umaaraw-araw na rin po dito. Mukhang hindi gumagana aking zoom in. So aayusin ko po yan maya-maya. Baka hindi na-detect yung link nung animation ng ating ginagamit. So tingnan na lang po natin. At sa 3-day forecast natin ay particularly ay mataas ang tsansa na pag-ulan natin. Ngayong araw ay 100%, bukas ay 70%, hanggang Biyernes ay maglalaro sa 100% ang tsansa. So probably siguro next week unti-unti susungit na naman ang panahon natin sa Luzon, damay na naman ang Metro Manila dahil naman kay 32 o pre-U1 na lalapit naman dito sa hilagang bahagi naman ng Luzon. Sa lowest temperature na itala na kay weather station kaninang 5:22 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24 degrees Celsius. Kahapon, highest lamang na 25.4 degrees Celsius, ang highest air temperature namin kahapon ito ng umaga. Yun po yung naging pinaka-highest. So dahil mababa po yung heat index, yan, kung titingnan yung heat index sa amin sa Caloocan, 25 degrees Celsius lamang. Well, tingnan natin ngayon dahil medyo improved weather condition na nga po tayo, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Double check natin ngayon yung magiging heat index. Yan, tingnan po natin yung magiging heat index. Yan, mataas na uli ang aming heat index, pumapalo na sa 42 degrees Celsius as of 10:51 AM po. Yon. So, kaninang 10 AM ay pinakamataas sa amin. Ang forecast ay 41 degrees Celsius ngayong tanghali daw. So, since 12 PM na po, ay pinakamataas na namin yan sa Caloocan na naglalaro sa 41 degrees Celsius, ang highest heat index daw namin sa Caloocan. Sa iba't ibang bahagi naman ng bansa, double check natin. Well, dito medyo mababa yan expected, pero tingnan natin sa may bandang silangan, especially sa may bandang Cagayan Valley. Well, mukhang mababa pa rin ang kanilang heat index, so mukhang nagkakaroon pa rin sila na maulap ng papurin at ilang pagkulog at pagkidlat dyan. Malamang may mga isolated siguro na pag-ulan. Double check naman natin sa may bandang Santiago, Isabela. Yan, mukhang mababa rin, so mukhang very gloomy rin kayo. Dito mababa din. So diretso agad tayo sa may bandang Cebu kagad dahil dito sa may bandang Southwestern Luzon, umuulan pa rin dyan at mapakamakulimlim, bunsod ni Tino. Sa may bandang Cebu po, dito medyo maaraw na sa kanila at umaalinsangan na. 43 degrees Celsius po ang forecast ng heat index ninyo ngayon at mukhang aabot pa sa 44 degrees Celsius ngayong alauna ng hapon po. So mataas po ang inyong alinsangan na ngayon sa Cebu, hindi kagaya kahapon. So malinaw lamang dito na slowly improve weather condition na po tayo dyan, lalo na sa Eastern Visayas. Kaya lang nakakalungkot, ang daming naging damages. Baka mag-declare sila ng state of calamity dyan, o baka naka-declare na sila ng state of calamity. So tingnan na lamang po natin. Hopefully makarecover kagad ang mga kababayan natin sa Bisaya. Sa Mindanao naman, well, dahil sa may mga ilang kaulapan tayo, ay manageable naman ang kanilang heat index, pinakamataas lamang sa Davao City na 37 degrees Celsius. At dito dahil sa pinaka-inflow ng monsoon trough ni Tino, ay malamang mababa rin ang heat index sa Zamboanga Peninsula. So, ang mataas lamang dito sa amin sa Caloocan at ilang bahagi sa bandang Visayas o Eastern Visayas. Dahil sa medyo slowly improved weather condition na nga po tayo dyan. So kung tatabi naman natin sa peak systems in past 24 hours, pagdating sa highest air temperature, ang Lawag ang may pinakamataas na air temperature na 34.2 degrees Celsius. Sa Baguio, nasa 17.6 degrees Celsius lamang ang highest, ang lowest temperature. So bumabalik na sa pinakamababang temperatura sila na 17.6 degrees Celsius. Pagdating naman sa Ilolan, ang Puerto Princesa, nakatotal sila ng 102.5 mm na total rainfall. Well, obviously naman, dyan kasi dumaan ng bagyo, dyan sa may bandang El Nido, ang pinakasentro. So, kung titingnan natin in past 24 hours sa ibang mga inulan sa bansa,
Nangunguna ang Puerto Princesa sa 108 mm, pangalawa ang Infanta Quezon sa 70 mm, Tanay Quezon ay 70 mm, at Coron Palawan ay 50.4 mm. And then dito sa bahagi ng Metro Manila, sa bandang Quezon City, 12 mm lamang. So, tingnan nyo na lamang po dahil marami pa naman ang malakas ang naging pag-ulan mula Tayabas, Maasin, Baler hanggang dyan sa may bandang Tugigaraw at Mactan sa Cebu. Dito naman sa amin sa Caloocan, since kahapon nga po ay inulan kami ng total of 22.2 mm. Pinakamataas kami kay Pag-asa sa Quezon City. So, mas malakas ang naging pag-ulan namin dito sa Caloocan compared sa Quezon City. In last 7 days ay 56.1 mm. So, nakaka 73.2 mm total rainfall na po kami. So, halos maabutan na kagad namin ang different average for the month of November na 92.6 mm. So, halos mabilis ang pag-abot ng average rainfall. Baka mahigitan yan dahil nga po may dalawang bagyo nga po tayong dadaan. At susunod na itong si Uwan. So, baka mas tumaas po ngayon yung magiging average rainfall natin ngayong month of November this year. So, tingnan na lamang po natin. Sa atin namang outside humidity ay 74%. Balik na sa moderate na naman ang kanyang outside humidity. So, medyo magiging maalinsangan na naman tayo unti-unti. At bumaba ito ng 2% since last hour. Mababang atmospheric pressure. So, detected ang presensya pa rin ni Tino. 1,004 hectopascals at mabagal ang pagbaba nito since last hour. Sa high tide, low tide status po, well, mid to low po tayo ng sea level. Kaya lang maalon po tayo ha. Lalo na sa may bandang kaluran ng Palawan at kaluran ng Luzon. Dahil po sa presensya ni Tino, asahan natin ay matindi, mataas ang alon po natin dyan sa may bandang West Philippine Sea. So, ingat na lamang po tayo. At sa may bandang Silangan ay medyo magiging mataas pa rin ang alon dahil malakas po yung hatak sa Easterlies dahil pa rin sa monsoon trough nitong si Tino. Mahahatak yung ating Easterlies, medyo lalakas yung acceleration, so medyo tataas ang swelling o yung gale winds. So, magbubunsod yan ang mga pag-alon sa silangan ng bansa. Although, kung double check natin sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring for significant wave height. So, mapapansin nyo po ay mataas po yung alon dito sa parte nga po ng extreme northern Luzon dahil po lumakas po yung hatak nito sa ating amihan dahil dito sa monsoon trough ni Tino. Kaya mataas pa rin ang alon sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon, maabot pa rin ng 1.25. Pero nalalabi naman sa mukhang okay naman yung alon. Alisto na lamang sa gale force winds dahil nga po sa yung behavior ng steering wind environment dahil sa nabubuong dalawang bagyo sa dagat Pasipiko at dito sa may bandang kaluran natin. So medyo maglalaro po yung lakas ng hangin o gale force winds dyan. Kaya mag-iingat pa rin po tayo kahit na lalo na sa may bandang Mindanao at ilang bahagi ng kanluran hindi ganoon kataas ang magiging pag-alon. Base na lamang po dito ha sa nakikita natin dito sa ating significant wave height. Mukhang nag-a-upgrade si Pag-asa ng kanilang significant wave height kaya nag-iiba-iba yung animation. Ayun, So, ewan ko ano ba yun. Yun. So, iba yung naging significant wave height niya dito. Iba yung hitsura niya. So, makapansin pa rin natin ay ang kung saan ito is mukhang mali yung initialization dito ng alon. So, wala tayong idea dito kasi ito po yung bagyo. Ito mataas din yung alon. So, malinaw naman na mataas pa rin yung magiging alon pa rin sa bandang kaluran po. Lalo na sa extreme northern Luzon po. So, medyo alisto pa rin po tayo at mag-iingat. Kung maaari, yung mga maliliit na ay wag muna sigurong pumalaot. Samantala sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:53 AM at lulubog po ito mamayang hapon at 5:26 PM. Almost full moon na po tayo. Actually, 100% na. So, magmo-moonrise po ito mamayang hapon po, 5:01 PM. At lulubog po ito bukas ng umaga. O mag-uumaga na 6:13 AM. Double check natin baka super moon siya. Double check natin gamit ang ating astronomical event. Kung may super moon. Yes, medyo closest approach po ang moon. So, super moon po tayo ha. Ayan ha. Nasa under perigee po pala yung ating buwan. So, under perigee po, ibig sabihin very closest po dito sa Earth. So, mapapansin nyo mga around 14% na mas malaki ito kumpara sa ordinary na pag full moon. So, magandang kunan yan. Hopefully,
walang maulap sa amin para ma-shot man lang natin yung ating full moon. Pero dahil maulap pa rin dito sa amin, baka malabo uli na matanaw ko ng maganda yung ating full moon. Siguro yung mga kababayan natin lang natin na maganda ang himpapuwid ay magandang pagkakataon kunan nyo po dahil mukhang may super moon po tayo ngayong gabi na darating. Sa atin namang local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes ay magiging partly cloudy po ang ating maghapon. So asahan pa rin ang localized thunderstorms at may mga bugso pa rin tayo ng hangin na mararamdaman. Bukas, partly cloudy po tayo sa umaga at may mga localized thunderstorms naman pagsapit ng hapon. So parang balik na naman sa dating gawi na may mga afternoon rain showers tayo. Highest and lowest temperature expected maglalaro 32 to 33 degrees Celsius and lowest temperature expected 25 to 26 degrees Celsius. So hanggang bukas po mataas ang chance pa rin ng pag-ulan natin na 170%. Bukas yan ng Thursday at 100% ngayong araw. Sa ating local weather advisory, bagamat sobrang late na natin ito, hindi na natin i-report dahil alas 12 na nga po, sobra namang exaggerated ko, i-report ko po yung 3 o'clock AM nang namataan ni Pag-asa, itong si Bagyong Tino. Since palayo na po ito at malapit nito lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Well, expected nga po mga bukas na po yan e-exit ng ating PAR. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po sa pinaka-rainbow color ng Himawari ay ang pinaka-sentro pa rin nitong si Typhoon Tino. Ay magdudulot po ng malawakang pag-ulan po sa buong southwestern Luzon po. So, magiging maulan pa rin sa ilang kanluran ng Panay Island at Negros Region. Very obvious po yan na may kasamang bugso ng hangin kabilang na ang dito sa bandang Southern Luzon, lalo na sa may bandang Romblon, Marinduque, syempre ang Mindoro area, magiging maulan pa rin po tayo. So tingnan natin sa Himawari Sat ni Pag-asa para mas malinaw. Yan, makikita po natin ay maulan pa rin ang halos buong kanluran ng Nodo Luzon dahil sa monsoon trap nitong si Tino. So asahan pa rin ang magiging maulap at maulan sa bandang Zambales po. Hanggang dito sa may bandang Benguet, damay na ilang bahagi ng La Union at Central Luzon. Halos buong Central Luzon na po yan. Kabilang na ang Pampanga, Nueva Ecija, at hanggang dito sa may bandang Silangan ng Aurora Region. Sa may bandang Dinapigi, Isabela, hanggang dito sa Kasiguran, Aurora po. The rest ay hanggang Metro Manila, very gloomy pa rin po tayo. So may mga bugsong hangin tayo nararanasan. Expected pa rin ang mga kalat-kalat pa rin ang pag-ulan na may mga localized thunderstorms. So dahil po yung swaying ng lowest quadrant ni Tino ay magbubunsod pa rin tayo na medyo mabugsong hangin po. Yan. Hangin lamang ang madalas na magiging mas malaki ang impact sa atin. Yung malawakang ulan dito sa may front niya, harap mas mataas, so hindi na masyado apektado ang Pilipinas. Siyempre may mga ilang pag-ulan pa rin ang iiral at malakas na bugso ng hangin dito sa may bandang Palawan nga po. So ingat po rin ang mga kababayan natin sa posibleng mga damages o mga matatangayan ng bubong sa inyo, just in case pa rin. Malakas pa rin ang bugso ng hangin dyan. Mula dyan sa baba ng Cuyo hanggang El Nido na po yan. Dahil dyan nga po nag-traverse itong si Typhoon Tino. Sa extreme Northern Luzon naman, bagamat moderate, lalo na sa Ilocos Norte, very gloomy pa rin tayo dyan. Expected pa rin ang mga isolated case of rain showers na may ilang bugso pa rin ng hangin dahil sa nahahatak po na monsoon trap. Kasabay ng ating amihan na hatak nitong si Bagyong Tino, magkakaroon pa rin kayo ng mga maulap na himpapurin, asahan din ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulong. Mataas ba ang heavy rain potential? Well, double check natin. Well, mga clusterized na lamang na heavy rain, lalo na sa silangang bahagi ng Cagayan Valley, especially dyan sa mga ng Isabela at Aurora, mga folks. Magdala pa rin ang payong just in case po hanggang dyan sa bandang Central Luzon area. Yan. So, magiging maulan din ba ang Mountain Province? Yes. Medyo gloomy pa rin po tayo dyan. Hanggang dyan na sa may bandang Ifugao, Nueva Vizcaya at pababa ng Dagupan o Ordaneta, Pangasinan. So, magiging gloomy pa rin tayo dyan at maulan. Kaya nakita natin, mababa yung heat index sa kanila. And the rest naman ng Visayas, well, improved weather, slowly improved weather condition na po tayo. Mula dito sa Meban ng Bicol region nga po, magiging maulap-ulap at kalat-kalat pa rin ang pag-ulan sa Meban ng Camarines Norte, pero the rest ng Bicol region,
mula Camarines Sur hanggang Sorsogon. At least, maulap lamang tayo, may mga isolated rain showers, pero slowly improve weather condition na po tayo. And then, mula Romblon, Masbate, and the rest ng kanluran nga po ng Visayas, binanggit natin kanina, asahan pa rin ang mga pagkulog at pagkilat at may mga ilang bugso pa rin ng hangin, especially sa may bandang Antique, yan, Iloilo, at sa may bandang Negros Region naman, sa bandang Sipalay, pababa ng Bayawan, yan, medyo magiging maulap at maulan pa rin tayo dyan. Gloomy pa rin sa may bandang Iloilo, patawid ng Bacolod, sa Negros Occidental pa rin. Asahan pa rin ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms na may mga ilang bugso po ng hangin. At mula naman Cebu, Bohol, Leyte at Eastern Samar Region, bagamat medyo improved weather condition na po tayo, maulap pa rin ang aasahan natin dahil po sa Estelis. Mag-accelerate po yung Estelis dito, so magkakaroon pa tayo ng mga kalat-kalat na isolated rain showers and localized thunderstorms. Pero at least sa inyo dyan, medyo umaaraw-araw na, kaya medyo nagiging hot humid na rin ang inyong temperatura dyan. Sa Mindanao naman, well, mostly ay improved weather na at moderate to fairly weather ang most na nalalabi ng bandang Davao Region. Yan napakaklaro po ng paligid ninyo dyan sa may bandang Davao Region. So mostly moderate to fairly weather naman ang buong Davao Region. At mga isolated lang malamang sa hapon ang mga kalat-kalat lamang ng mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Especially dito sa may bandang Surigao del Norte o ilang bahagi ng Caraga, bagamat moderate and fairly weather naman. At in all times naman ay magkakaroon tayo ng maulap na himpapurin at mga hindi inaasahang isolated rain showers dyan sa isla ng Dinagat Island at Siargao. Buong Northern Mindanao, katamtama naman ang lagay ng panahon. Medyo fairly weather din tayo except sa Zamboanga Peninsula dahil nga po sa nahahatak ng trough system dito, yung ilang southwesterlies dito na nahahatak o nahahatak na rin kasabay ng monsoon trough or southwesterlies, magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pakilat at pagkulog dito sa bandang Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, hanggang Dipolog po yan. So, ingat na lamang kung sakaling biglang magkaroon ng cluster ng heavy rain sa hapon po. Pero asahan, mas mabugso pa rin ang hangin na mararamdaman ninyo dyan, maging sa isla ng Basilan at Hulusulu. Pero hindi naman ganun katindi sa ngayon ang nakikita natin na rainfall dyan. At least light to moderate showers ang inaasahan natin. So, generally, magiging most concentrated ang pag-ulan dito lamang sa most of southwestern Luzon at ilang bahagi ng kanluran ng Visayas sa Panay Island at Negros Region. At sa Luzon naman, ang bandang Zambales pa rin, tamay din ang bandang Metro Manila at bandang Calabarzon area. So, typically, mga light to moderate showers na may mga bugsong gale wind. So, magdo-double check po tayo sa ating mean sea level pressure at rainfall forecast po. Well, patuloy na magkakaroon pa rin tayo ng mga kalat na pag-ulan. Well, epekto na yan ng ating easterly trade wind po. Sa ilang bahagi ng silangan ng Luzon, ilang bahagi ng Quezon Province at Camarines Region. So, ilang areas ng Bicol Region uulanin pa rin. At syempre, ang kalurang bahagi nga po ng Visayas o Southwestern Luzon. Magiging maulan pa rin tayo dahil nga po sa presensya ni Tino. At habang malayo pa yung susunod na bagyo ay wala naman tayong nakikitaan na tsansa o malaking tsansa na pag-ulan sa Eastern Visayas at Mindanao area. Except nga po dito sa may bandang Zamboanga Peninsula. So, typically, isolated rain showers ang magiging ulan natin ngayong hanggang alas 2 ng hapon. Since 12 p.m. na po, diretso agad tayo sa 2 o'clock p.m. Yung forecast pala natin, 8 o'clock pa yon. So, tapos na po yung forecast niya. At kung diretso agad tayo sa forecast ngayong hapon, 2 o'clock p.m. onward, so hanggang 8 p.m. po ito, magkakaroon na tayo ng mga isolated case of rain showers sa silangan ng Northern Luzon. Damay daw Metro Manila, so mga light to moderate ito. At patuloy pa rin sa may bandang timog kanluran ng bansa, especially sa timog kanluran ng Luzon at west portion sa Visayas at Mindanao. Makikita pa rin natin medyo katamtaman pa rin ang lagay ng panahon sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao, kabilang ng Davao Region. So mga isolated lang ang mga pag-ulan ang maaring umiral sa inyo ngayong hapon. Mamayang gabi naman, mga 8 o'clock p.m. onwards, yan. So mabagal ang loading dahil mabigat yung file size ng ECMWF dahil malinaw. Makikita po natin ay magiging maulan pa rin ang ilang bahagi ng kanluran o southwestern Luzon. Pero dito at least medyo diminishing na siya. O medyo nababawasan na po yung lakas ng buhos ng ulan. Pero yung bugso ng hangin tuloy-tuloy pa rin po, kabilang na dyan sa may bandang Kalayaan Island
ay nararagasa ngayon ang Kalayaan Island. Ingat po sa mga sungit ng panahon ngayon dyan. At sa may bandang Palawan naman, at least diminishing na po ang laki ng epekto ng ulan dala ni Tino. Ganon din sa ilang bahagi o nalalabi ng Western Luzon, kabilang na ang west portion sa Visayas. The rest naman ng silangan ng Northern Luzon, may mga ilang light drizzle rain to some moderate pa rin tayo, kabilang na sa may bandang Metro Manila daw. So magkaulan man siguro, mga localized thunderstorms siguro mamayang gabi, o mga ilang moderate o light to moderate rains. Visayas and Mindanao, the rest, magiging katamtaman tayo, maliit lamang daw ang tsansa ng pag-ulan, kabilang na ang Mindanao. Siguro isolated rain shower sa may bandang Caraga ang magkakaroon tayo ng mga pag-ulan. So, sa mga uuwi sa mga oras na yan, di naman matindi ang buhos ng ulan, pero magdala pa rin tayo ng payong dahil di pa rin natin inaasahan ang isolated rain, baka magkaroon man ng malakas na downpour po. Dahil sa localized thunderstorms, kaya ingat pa rin kahit na hindi ganun katindi ang magiging buhos ng ulan mamayang gabi. So, diretso agad tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector. Well, malamang ito na ang magiging huling report ko hanggang mamaya kay Bagyong Tino, lalo na't inaasahan natin bukas ng umaga, lalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility. So siguro, pag nag-post ako mamayang gabi, ay baka i-declare ko na huling report ko na ito sa status ni Typhoon Tino. Sa ngayon, as of 12:15 PM na po ng tanghali, ay ang kanyang max center air pressure, 980 hectopascals, at nasa category 1 pa rin na typhoon, ang kanyang maximum sustained wind in 1 minute average, 145 km per hour, bugsong umaabot ng 189 km per hour. Sa 10-minute average naman natin, kung susundin, ay nasa 128 km per hour under typhoon category at bugsong umabot ng 166 km per hour. Medyo mabilis pa rin ang kanyang pagkilos pa west-northwestward sa bilis na 17 km an hour. So, probably dito yan. Ganyan ang magiging trajectory niyan. So, kung titingnan nyo dito sa ating multiple o track combination, ay pa west-northwest po ang kilos niya. So, ang layo niya ngayon ay nasa baybayin na nga po ito ng Palawan. So, kung susukatin natin ang layo, ang magiging reference point natin ay ang El Nido. Ang El Nido, Palawan. Ang reference point natin ay estimated, ang layo ay 114 km northwest ng El Nido. Kung sa ibang lugar naman natin ang pagbabatayan, let's say ang Dinapakan, ang magiging reference point, or Culion Island na lang siguro. Yan. Mula sa Culion Island, ang layo niya mula Culion Island ay 150 km. Southwest naman ito ng west o southwest ng Culion Island. So mga 150 to 151 km west or southwest ng Culion Island ang layo nito. So malayo-layo na rin siya kahit papaano sa karagatan dito sa may bandang Palawan. At tuloy-tuloy na kumikilos pa kanluran. So may mga nagpo-point po na ano ba ang tamang galaw nitong si Tino mula kahapon. Kung mapapansin nyo po, yung mga mabiglang jolt na yan, asahan nyo po medyo errorerous yan. Para ma-fix nyo po, kukunin nyo po yung pinaka-direct path nito, ganyan. Yan. Ito, direct path niya mula rito, magiging direct path niya ay ito. At dito naman ay magiging direct path nito ay dito. So mapapansin nyo po, ang naging galaw ni Tino mula nung isang araw, mula rito sa may bandang Homonhon Island, nag-Leyte ito, Southern Leyte, and then tumawid dito sa may bandang isla dito, then nag-Cebu, then nag-Escalante sa Negros region, nag-Bacolod, and then ang tawag dito, yung isla rito sa Guimaras, nag-Guimaras siya. So kung i-zoom natin ang malapitan, mula Homonhon Island, nag-Abuyog ito or MacArthur, pero probably Abuyog ito, then tumawid dito ng isla ng Pilar, and then sumunod dito sa Sogod, Cebu, then nagtoboso sa Negros region, tumawid dito ng bandang Bacolod, then umexit ito bandang baybay ng Bago, sa baybay ng Bago, Negros Occidental, and then tumawid dito ng Guimaras, 11 ng umaga na yan, nasa bandang Guimaras na po ito kahapon ng umaga. And then nagbaybay nito ng Guimaras kahapon din po ng umaga bago magtanghali, 11:45 AM dito sa aking TC sector track. And then nasa baybayin ito ng bandang San Jose Bonavista, mga around 2 o'clock or bandang
2:30, mga bandang 2:30 p.m. Kahapon ay nandito na yan sa may bandang San Jose de Buenavista. So sa mga nagtatanong saan ba talaga ito na monitor kahapon, mga bandang alas 4 daw. So mga 4 p.m. ay nasa baybay na rin talaga ito ng San Jose de Buenavista na, or pagitan ng Tobias Fournier. Yan po yung track niya. And then ay tumawid dito sa bandang isla ng Cuyo, halos naglandfall ito sa may bandang isla na ito. Anong isla ito? Hindi ko alam. Tudela. Island ng Tudela. And then, ay sumunod naman na naglandfall ito sa may bandang Taytay. Yan. Nagtaytay naman siya sa may parte ng Palawan. And then, umexit ito pa El Nido, sa baybay ng El Nido. Paganyan. Nag-straight ito. So, mga bandang kaninang umaga na po ito umexit. So nasa baybay nito ng El Nido, mga bandang alas 5 or bandang alas 6, 6:15 AM. Nasa karagatan na po ito ng El Nido. Yan. So dire-diretso po yan hanggang kasalukuyan ay as of 12:15 ng tanghali ay nandiyan na yan sa may bandang West Philippine Sea. So ganyan po ang fixing niyan. Para makuha nyo po ang mas accurate na report, kunin nyo lang po yung direct path nito. Yan. I-fix nyo lang po yung path para malaman nyo talaga yung magiging galaw niya. Yan, ganyan. So, ganyan po ang naging galaw niyan. Kung titingnan nyo kay Joint Typhoon Weather Center at Pag-asa, ganyan ang lalabas niyan. Ito yung tinatawag natin na jolt errors. Yan. Kasi, gaya nga po na paliwanag natin, nagjo-jolt ang isang track ng bagyo base sa satellite imagery na satellite track. Lalo na pag error-errors, yung center nito, hindi niya ma-determine talaga yung exact center kapag nasa outer space yung satellite. Kaya, ina-approximate na lamang niya yung pinaka-center eye niya. Kapag hindi, nagkakaroon tayo ng parang jolt. And then, para makuha yung accurate position niya, kinukunan natin yung direct o straight path. Gumagawa tayo ng tinatawag na straight pathing, ganyan. So, isa straight path nyo lamang yan, magkuklose po yan sa isang napaka-smooth na track. Yan po yung magiging accurate na galaw nitong si Tino. So, maliwanag po yan sa mga ibang mga tropical cyclone na namamataan natin. Ganon po ang magiging track niyan. At pag na-double check nyo yan, sa mga ibang mga weather agencies, mapapansin nyo, medyo may mga errors pa dahil nga po hindi naman 100% accurate ang mga forecast. Pero umaayon sila pagdating sa huli. So, yun po yung pag-a-analyze diyan kasi kung titingnan natin in real time talagang jolting ang galaw lalo na kapag error-errors ang center ng bagyo. So, yung kanyang kilos ngayon nasa 17 km per hour itong si Bagyong Tino o Typhoon Tino. So, palayo na ito ng bansa, samantalang ito namang si 32W which is yung pre-UAN. Yan, pre-UAN sa local name natin pag pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility this weekend. Ay sa ngayon ay nasa central air pressure na siya, 998 hectopascals. Mapapansin nyo po, nagra-rapid intensification nga po siya. So tumugma ito sa ating monthly report ng ating Tropical Cyclone Forecast Prediction this month. At ito nga po, nagpapakita na ng rapid intensification itong si 32. So, ang kanyang 1-minute average sustained wind niya ngayon ay 56 km per hour at buksong umaabot ng 72 km per hour. So, under tropical depression pa rin siya pareho. Pa-tropical storm na po ito sa kanyang 1 minute. Pero sa 10-minute average, nanatiling tropical depression na nasa 49 km per hour at buksong nasa 64 km per hour. So, tropical depression pa rin niya. Mabilis ang pagkilos niya pa eastward sa bilis na 24 kilometers. Ito po yun. Bakit pa eastward? Well, naglalaro pa kasi siya dyan. Medyo tumatambay pa po kasi siya dito. Yun, makikita ninyo yung galaw niya. Para siyang kumikilos pa ikot. Ganyan. So, medyo napakalikot. Medyo naglalaro pa siya dito sa may bandang Yap Islands. Itong si 32 o pre-UAN. Yan. So, malamang ay nag-iibayo pa ang paglakas niyan dahil napakalakas po nung steering environment sa kanya. Natataon malakas. At lalo na malakas ngayon yung kanyang generation at mataas yung sea surface temperature dyan. Umaabot ng halos 31 to 32 degrees Celsius.
Well, alam naman natin ang Southern Hemisphere, mas mainit po ang temperatura dito. Kaya usually, yung temperatura dito sa area na yan, sa bandang Yap Island or Micronesia, medyo mas mataas ang sea surface temperature. Yan, dito sa bandang itaas medyo malamig. So, yung alanganin ng pag-develop niya at pag-rapid niya, magdedepende pa rin sa high pressure ridge dito sa hilaga niya. So, sa mga nagtataka kung bakit hindi ito kumanluran ng dire-diretso, well, natataon siguro na mahina yung ridge of high pressure area dito sa itaas, kaya nagagawa niyang kumilos pahilagang kanluran. Papakita ko sa inyo yan maya-maya sa Tropical Cyclone Assessment. Mula sa Tropical Cyclone Track Combination, ito na po yung magiging kilos ni Tino. Lalabas nga po ito ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan natin pagdating po yan ng bukas, mga bukas po ng umaga. Yan, mga bukas po ng umaga. Basta mga either siguro mga 5 a.m. or ganyan, 6 or 7 ay nasa labas na yan ng Philippine Area of Responsibility bukas, si Tino. So, medyo safe na po tayo kay Bagyong Tino. Pero sa aking estimated Tropical Cyclone Wind Signal, hindi po ito official, pero makikita natin nakataas pa rin sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ang El Nido Palawan. Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang Coron Palawan, hanggang Taytay, hanggang San Vicente, Rojas, yan, nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Number 1 naman, ang bandang Agutaya Island o Cuyo Island at ilang parte ng Dumaran at Araceli. Kasama na ang Puerto Princesa na nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. So, iba yan sa Tropical Cyclone Wind Signal ni Pag-asa. So, double check natin. Para makita nyo po dito yung Tropical Cyclone Wind Signal, pwede nyo makita dito sa ating Wind Advisory. Yan, dito mo po makikita yung official ni Pag-asa kung gusto nyo ang official. Yan, kung titingnan natin ang official ni Pag-asa, yan, ayan, so nakataas po sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4 pa rin ang dulong bahagi ng El Nido. Tropical Cyclone Wind Signal number 3 naman sa may rest ng area ng El Nido, kasama na ang Taytay at Calamian Islands. And the rest ng Palawan ay Tropical Cyclone Wind Signal number 2 hanggang dyan sa dinanggit natin kanina kung anong isla ito. Culian Islands ba yan? Pasok ba yan? At sa boundary ng Puerto Princesa na which is nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Kabilang na ang Occidental Oriental Mindoro at Lubang Island. Yan na lamang ang nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal. Ayon yan sa data feed naman ng official Tropical Cyclone Wind Signal ni Pag-asa. So, magkaiba talaga yun dito sa amin kasi dito ay naka-estimate yan sa maximum sustained wind range nitong si Bagyong Tino. So, yan po. Dito kasi wala na, hindi na abot yung bandang El Nido. Yan. Tropical Cyclone Wind Signal number 3 na lamang sa El Nido. Yan. Sa bagay, yung nirelease na Tropical Cyclone Wind Signal ni Pag-asa, 11 o'clock pa po yan. Malamang iba na yan ngayon. Kasi ito, real time to. So, baka kakalabas pa lamang sa range ng Tropical Cyclone Wind Signal number 4 ang El Nido. Ngayon, nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 na lamang siya. So, yan po ang malinaw ha. At mula naman kay 32W, at makikita natin kumikilos ito pa eastward muna. Pero generally, kikilos po muna ito pa north-northwest and then magwa-west-northwest ito pagsapit ng siguro bukas po. Ay, mamayang gabi. Then, inaasahan na natin daw na magto-tropical storm ito since walang latest itong si Pag-asa. Pero may initial na siya. Magto-tropical storm na rin daw siya mamayang gabi. Then, kikilos ito pa west-northwestward. Then, agad daw magsisevere tropical storm. Yan. Pero kay Pag-asa yan, malamang tropical storm pa lamang yan. Pero mga around category 3 tropical storm, parang ganun. And then, kung typhoon category naman dito, mga bukas po ng umaga daw, typhoon category na siya sa 1-minute average ayon sa data feed ng Joint Typhoon Weather Center. Pero kay DateMind ay nanatiling tropical storm category pa rin siya. So malamang kapareho yan kay Pag-asa. Tropical o severe tropical storm. Yan, severe tropical storm siguro kay Pag-asa yan. So hindi pa rin magkakapareho kay Pag-asa at DeepMind. Pero dito malapit sa forecast si DeepMind na magsisevere tropical storm muna itong si 32. Pero sa 1-minute average ng Joint Typhoon Weather Center, typhoon category na ito.
Then, bago ito umenter ng Philippine Area of Responsibility, maaari itong mag-rapid intensification dahil bago ito pumasok ng PAR, posible nga po itong mag-rapid pa at maging super typhoon. Pero sa ating 10-minute average, ay typhoon category pa rin ito. Pero baka category 3 typhoon na po ito siguro kay Pag-asa. Yeah, mga around category 3 typhoon. Dahil kay Joint Typhoon Weather Center, pagkapasok nito ng Philippine Area of Responsibility, mga Sabado na nga po ito ng umaga, ay nasa under super typhoon category na siya. So malamang category 3 o category 4 typhoon na siguro sa atin yan. So dikit-dikit na po yung mga forecast. And then, baka dito pa lamang pagkapasok ng PAR, by Saturday ng umaga o halos maghapon, baka dyan pa lamang magtaas si Pag-asa na mag-super typhoon category. Yan ay base sa kasalukuyang forecast natin ha. So, maaari pang magbago yan anytime. So, super typhoon siya hanggang sa pagdating nga po ng November 10. So, baka mga Lunes po ito o Martes. Dito, long range forecast na masyado. So, medyo erratic na yung forecast. Pero, posible daw po itong maglandfall sa Kasiguran Aurora bilang super typhoon. Yan ang pinapakita maaari pa pong magbago yan. So hindi pa natin pwedeng sabihin na finality ang forecast niyan. Baka posibleng magbago yan. Bakit? Again, magdedepende po dun sa high pressure area dito. Medyo malamig po ang temperatura dito sa may bandang Southern Japan. So depende yan kung yung steering environment dito ay magpapahina kay Uwan pagkapasok ng PAR sa darating na weekend. So, depende pa po yan ha. Maglalaro pa po yung forecast niyan. Baka sakaling typhoon lang siya, manatili lamang siya na typhoon category bago maglandfall or mas mababa pa. So, depende. Depende pa rin po talaga. So, hindi pa certain o uncertain pa po na magme-maintain yan as typhoon to super typhoon category. Abang-abang na lang po natin bago mag-weekend. Doon natin malalaman. Pero kung susundin po natin yung kasalukuyang forecast nga po ng mga embedded na ito ng empirical forecast, ay posible nga na mag-retain ito o mag-super typhoon kapag kapasok ng PAR sa weekend. And then bago ito mag-landfall dito. Ito yung isa sa posibleng ilandfall nga po ni Uwan ay ang Kasiguran Aurora. Ngayon, kapag lumakas po yung high pressure area sa itaas, posible pa itong magdaos-dosa. So posible pa itong maggabaldon or magdingalan. So, posible pa rin itong mag-Central Luzon pa rin. Well, although Central Luzon pa rin naman kasi ang Kasiguran Aurora, base dito, pasok pa rin sa Central Luzon. Kasi marami pa rin tayong kababayan na hindi alam na ang Aurora region ay sakop ng Central Luzon. Well, para sa kaalaman nyo po, ang Aurora po ay kabilang sa pasok sa Central Luzon. Unless pag tumawid po ito ng Quirino yan. Pag tawid niya ng Quirino, hindi na siya Central Luzon. Magiging ano na po yan. Pasok na yan sa area ng Northern Luzon na. Pasok na siya sa Northern Luzon. Once na tumungtong ito ng Quirino. So, pag nagkasiguran ito, Central Luzon pa siyang may tuturing. Then, pag tugtong ng Quirino, ay pasok na siya sa Northern Luzon part. Hindi na siya parte ng Central Luzon. So, yun po ang malinaw yan mga folks marami pa rin nalilito kasi sa pagitan ng Aurora region at Isabela. Marami pa rin nalilito dyan. So, yun po yung isa sa posibleng ilandfall niya, ang Kasiguran Aurora. Ngayon, pag bumaba, ay dire-diretso ito magsa-Central Luzon siguro. Pag dumaos-dos po at lumakas yung high pressure area. Pagka nag-maintain ito or mas humina yung high pressure area, posible po itong magpalanan Isabela. At kapag mas mahina pa, ay baka ito ay Cagayan Valley sa dulo ng Santa Ana, Cagayan or Babuyan Islands. So, yan po yung mga posibilidad niyang ilalandfall. So, very uncertain pa rin sa ngayon. Yung magiging ensemble forecast naman, yan, mapapansin natin, very uncertain pa rin talaga. Malawak pa po yung cone of uncertainty niya. Then, mayroong pagkakataon pa rin ay ito ay tutumbukin pa rin ang bandang Babuyan Island or Batanes Group of Island. Yan, posible pa itong mas tumaas, mag-Isabela pa ito. So, pwede pa itong mag-Isabela or pwede pa itong bumaba ng konti sa may bandang Central Luzon.
Ngayon, may mga nagtatanong kasi ng mga Bicolano, posible pa rin bang tumama yan sa Bicol? Yes, pwede pa rin po. O posible pa rin po, although maliit ang posibilidad. Dahil may forecast and meron pa rin cone of uncertainty na posible itong magkatanduanes. Ayun, pwedeng magkatanduanes or mag-albay pa. Yan yung pinaka-list ng posible pa rin niyang ibaba kung sakaling mas dumaos-dos po siya, ha. So sa mga nagtatanong ng mga kababayan natin sa Bicol Region, posible pa rin man tamaan ang Bicol Region? Yes, pero maliit ang posibilidad sa ngayon. Ang mataas ang posibilidad, either magkasiguran Aurora nga po ito o mag-Isabela. Yan ang sa ngayon ang medyo mataas ang confidence na magla-landfall. But the least, pwede pa itong mag-Santa Ana, Cagayan or mag-Babuyan Island po. So again, depende pa rin yan sa environmental steering environment at sa galaw o behavior ng high pressure area dito sa itaas, yung ridge of high pressure area dito sa itaas. So titingnan pa rin natin o obserbahan natin, kaya hindi pwede nating i-conclude na yan talaga ang magiging landfall scenario niya. Lumalabas mga 3 hanggang 4 pa ang posibilidad niyang i-landfall. Pero dito kasi sa Bicol Region, sa ngayon, maliit pa ang posibilidad niya. Pero hindi nga po natin ni-ruled out na pwedeng magkatanduanes ito o pwedeng mag-albay. So, parteng Bicol Region po. So, hindi pa rin natin inaalis ang posibilidad. So, malinaw po yan mga folks, sa mga kababayan natin na nagtatanong. Kung gagamitin naman natin ng DeepMind AI na ensemble, mapapansin po natin, malawak din ang cone of uncertainty niya. At makikita natin sa threshold, take note po sa legend ng threshold. Ito po yung categories niya. So mapapansin nyo po dito ay agad-agad magto-tropical storm kagad siya mamayang gabi daw. And then posible agad itong mag-severe tropical storm mga kinabukasan na madaling araw o bukas. And then agad-agad magiging typhoon category bago pumasok ng Philippine Area of Responsibility. And then pagkapasok ng Philippine Area of Responsibility, posible pa itong mag-super typhoon. So sa 10-minute average natin, kung pagbabasehan natin, ay super typhoon na sa 1-minute average. Sa 10-minute average, category 3 o category 4 typhoon pa lamang ito malamang. So yun po ang pinagkaiba, ha. Take note po sa 1-minute at 10-minute average calculation. Pero makikita natin na nagpapakita lamang dito na may posibilidad pa talaga siyang mag-super typhoon pagkapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility this weekend. Tapos yung landfall scenario, makikita natin napakalawak pa talaga ng uncertainty. Yan nga po, pwede pa po siyang mag-Bicol Region, mag-Central Luzon, mag-Isabela or dito sa dulo po ng bandang Cagayan Valley. Pero yung magbababuyan Island siya ay dito medyo mababa ang posibilidad niya. Ayon yan kay DeepMind po, Ayun yan kay DeepMind AI. Ito naman yung forecast track ng track ni Tino. Halos mababa na lamang yung pagiging uncertainty o yung cone of error niya. Halos very accurate na po na ganyan ang magiging track niya. Pero dito kay Uwan, halos napakalawak pa po nung uncertainty niya. Yan, pwede pang mag-Bicol, mag-Central Luzon, mag-Palanan Isabela, mag-Kasiguran Aurora, or mag-Santa Ana Cagayan. Yan po ang kasalukuyan na magiging forecast trajectory na at posibleng ilandfall nitong si Pre-Uwan. Yan, so abang-abang po natin dahil either way po na kung alin man sa mga lugar na yan ang ilandfall, magiging mataas pa rin na magiging epekto niyan kasama na ang buong Central Luzon, Metro Manila at buong South Luzon. Dahil take note po, kung babalikan natin ang quadrant nitong si Uwan, kung sakali lang, bago pa lang ito mag-Bicol Region, apektado na tayo ng malakas na quadrant nitong si Uwan. Ayun, So asahan po ang malawakang pag-ulan pa rin dyan, kabilang na ang Bicol Region, eastern ng Visayas, at lalo na pag lumapit na ito sa may bandang Aurora, pag nasa may bandang silangan na ito ng bandang Aurora. Apektado na po ang buong Southern Luzon yan, yung pinaka 63 km knot winds. So approximate kung 63 to 64 km knot, lumalabas niyan ay lumalagpas din ng 90 to 118 km per hour din ang bugso na hangin niyan. Pag nag-super typhoon po pero kung typhoon category, mga 80 to 90 km per hour po yung outer. Damay ang buong Metro Manila po yan at Bicol Region, mula Camarines Norte at Camarines Sur. Malinaw yan mga poksa, so
Either way, kung nandito yung sentro niya o dito, apektado na po ang buong Metro Manila. Kaya maghanda-handa pa rin po tayo. Posibleng nakataas yan pagitan ng Tropical Cyclone Wind Signal number 3 to Signal number 5 po kapag nasa Super Typhoon category na siya. So baka dito pa lamang Tropical Cyclone Wind Signal number 3, yan. And then Tropical Cyclone Wind Signal number 4. Tropical Cyclone Wind Signal number 5 dito sa pinakapagitan ng sentro niya. Yan ang magiging epekto niyan. Apektado ang buong Metro Manila. Again, apektado ang buong Metro Manila at ilang parte ng Bicol Region, especially Camarines Norte hanggang Camarines Sur. So maghanda-handa tayo. So posibleng abutan tayo ng Tropical Cyclone Wind Signal number 3. Kapag nandito ang sentro naman ni Uwan, kung nandito pa po yung sentro niya at nag-super typhoon po siya, well, alam na po natin, pasok pa rin tayo sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 to Signal number 5. Kabilang na ang buong Bicol Region, Northern Samar, yan, hanggang Occidental Mindoro na yan. Kapag nandito yung sentro niya, ha? So, alam na po ninyo yung mga posibleng lalapitan niya, ha? So, yun po. Paghandaan po natin dahil napakalawak po nung magiging effect kapag nag-super typhoon po itong si Uwan. So either way, mag-typhoon category lamang ito bago mag-landfall ay apektado pa rin tayo sa buong Luzon hanggang Southern Luzon. So wag po nating baliwalain pa rin 'yan. Kahit na nasa Southern Luzon po tayo, malaki pa rin ang magiging epekto. Pero watch out, ano ba ang mas malakas na quadrant na maapektuhan? Kung titingnan niyo po dito, yung kilos niya, papapansin nyo po, mas mataas po yung upper right region. Ibig sabihin po, ang mas malakas na apektuhan kapag nandito po yung sentro niya ay ang bandang Cagayan Valley and then tatawid ito ng buong Nodo Luzon. Mas malakas po yung magiging buhos ng ulan kasabay ng hangin. Malakas po yung impact dyan ng hangin. Pangalawa, ang Metro Manila, Tarlac o buong Central Luzon. Pangalawa po tayo, ha? Yan. Pero kung yung front ng quadrant ang susundin natin dito, ito po yung malakas, yung upper left naman. Depende sa magiging positioning ng bagyo. So, malinaw po yan mga folks, ha. Kung alin yung mas mataas ang range, yun yung mas malakas na maapektuhan. Pangalawa, dito sa may bandang Cagayan Valley, kasama na ang Isabela. And then pangatlo, ang Metro Manila, Central Luzon hanggang Bicol Region. So, medyo list tayo ng konti. Yan. Then, stronger, highest, ito. Medium. Then, medyo lower dito. Kasama na ang Metro Manila. So, yung mga kababayan natin sa ibabang ng Lawag, Ilocos Norte, mula Isabela hanggang Kasiguran, Aurora, mag-ready-ready na po tayo. Dahil yung range nitong malakas na ito ay dadaan yan dito. Kukunin natin yung pinakapata. Yan. I-divide natin sa segment. Yan. Yung mga segment na yan na kung saan malakas ang apektado, yung high impact ng gale force winds, unang maapektuhan ang bandang Bicol Region. Pag nandito po yung sentro niya, ha. At pag nandito na po yung sentro niya, ang buong Camarines Norte at Quezon Province. And then, pag nandito na yung sentro niya, ay ang buong Isabela na po hanggang Ilocos Region na po, Mountain Province, kasama na ang Ifugao. So malakas ang magiging impact niyan, ha. Malakas ang bugso na hangin at matinding buhos ng ulan niyan kapag under super typhoon. Kaya mag-ready-ready po tayo, ha. Wag nating baliwalain, ngayon pa lamang mag-ready-ready na po talaga tayo mga folks. So mula naman sa pinaka-spaghettios niya o yung Tropical Cyclone Intensity Forecast, mataas din ang confidence na magiging super typhoon daw ito within 4 to 5 days. So within 4 or next 4 days, posible pa itong mag-super typhoon. Pero sa 10-minute average natin, posibleng under category 3 typhoon tayo. Yan, ha. Kapag ginamit natin ang 10-minute average, pero sa 1-minute average, super typhoon na siya. Ayan, oh. Yan ay kay 32W. So, malinaw po yan mga folks, ha. Kaya mag-ready-ready na po tayo anytime. Baka this week pa lamang maghanda-handa na po tayo dahil
Napakamalakas at medyo destructive po ang bagyong itong si Uwan. Lalo na't pagkapasok pa lamang ng Philippine Area of Responsibility this weekend, mas lalo na po tayong mag-ready. Kabilang na ang buong Bicol Region at Eastern Visayas. Yan ha, mag-ready po tayo. Subukan naman natin tingnan ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring, pero mataas na po kasing confidence na pinakita natin kanina sa Tropical Cyclone Sector natin. Pero para makita nyo po ng detalye sa mga ibang mga weather agencies mula sa pinaka-simulation ng GFS, yan, makikita natin ang tutumbukin daw nito ay ang bandang kasiguran Aurora din. Yan ang kilos ni Uwan. Dito, super typhoon na rin na pinapakita niya. Kay ECMWF dito, nasa halos typhoon category ang pinapakita niya dito. O halos mga typhoon category hanggang category 3 typhoon. So halos pa-super typhoon na rin halos yung forecast ni ECMWF. Yung tutubugin niya, ganun din na pinapakita bandang Aurora rin. So bandang kasiguran Aurora din ang nakikitang tumbok niya, yun oh. So makikita nyo po, watch out po dun sa outer rain band niya. Nagkakaroon na kagad ng pag-ulan sa may bandang Eastern Visayas oh. So delikado, medyo delikado rin itong si Uwan. Kay Nabjem naman, ito mas aggressive. Ito sigurado naman natin super typhoon kaagad itong si Nabjem, ayun oh. Pagkapasok pa lamang ng PAR this weekend, super typhoon na kaagad siya. Pero yung tumbok niya, kung mapapansin nyo, mas mataas yung trajectory niya, bandang Batanes. Bandang Batanes naman yung tumbok ni Nabjem. Dito, medyo naiiba yung trajectory niya. Pa Batanes Group of Islands siya or bandang Babuyan Island yung landfall niya. Hindi siya nakikitaan na magla-landfall sa anumang area ng Cagayan. So, yun po, or bandang Aurora. So, naiiba si Nabjem. Kay Aiko naman, kung double check natin, dito halos Aurora din ang tumbok niya. Oh. Kay GM naman, halos Aurora din ang tumbok niya. Yan. Bandang Palanan or kasiguran Aurora. So, mas mataas ang confidence na bandang Aurora or bandang Palanan Isabela ito lalandfall. Ayon dito sa mga multiple agency na ito ng long range forecast nila. Ang naiiba lamang si Nabjem na bandang Batanes Group of Island ito maglalandfall. Yan o. So, bandang Batanes. So, yun naman ang naiiba sa kanya. Bukod tangin siya lang. Kay Joint Typhoon Weather Center naman, well, medyo naiiba rin yung track niya dahil base rito, tatama ito bandang Babuyan Island or bandang Batanes Group of Island daw. Kailan ito? Approximate, mga November 10 nga po, gaya ng ating forecast sa Facebook page or mga Lunes o Martes. Yan. Nandyan na yan. Mga Lunes o Martes, maglalandfall yan dito. So, mag-ready po tayo hanggang this weekend. Yan po yung trajectory niya, pero kagaya nga po kay Nabjem at Japan Meteorological Agency, mukhang Bababuyan Island ito or bandang Batanes. So, kapag ito po ang nasunod, maganda po. Ibig sabihin, medyo ligtas po tayo sa may buong Nodo Luzon po niyan. Yan. So, yung apekto lang sa atin ng gale force winds at ulan, maapektuhan tayo pero hindi direkta. Kung masusunod po ito ha, sa mean sea level pressure, makikita nyo po bandang Babuyan Island din ang tumbok nito or bandang Batanes Group of Island. So, papasok siya ng PAR this weekend. Yan. Sabado po yan ng umaga. Makikita natin, ito yung boundary ng PAR. Sabado ng umaga siya papasok bilang typhoon category. Ano? Or category 3 typhoon. So, naglalaro sa category 3 typhoon or super typhoon siya pagkapasok ng PAR this weekend. And then, kikilos ito pahilagang kanluran at mukhang tutumbukin ito ang bandang Babuyan Island or Batanes Group of Island. So, very erratic pa at uncertain pa rin talaga sa ngayon yung forecast niya. Dahil iba yung pinapakita ni Nabjem, Japan Meteorological Agency versus ECMWF. At mula rito ay very positive na po. Well, actually, 2 days ago na natin sinabi yan na mataas na talaga ang confidence na magiging aktibong bagyo itong si 90W na ngayon ay nasa under 32 na W na po o pre-U1. So, ito na po. Sobrang taas na. 55 to 60%. So, very high confidence na po talaga siya na isa na itong aktibong bagyo na. At mukhang mas malakas pa na bagyo. Yan. So, malinaw po yan ha. Very positive. Very high favorable. Very high vorticity na. Cyclonic. Very high cyclonic na rin. So, yun nga. Sigurado na talaga ito.
malakas na bagyo ito mga folks. So double check natin yung status ng ating dam. Well, overflow daw itong si Angat Dam. Ayan, sumobra siya ng 20 o 0.20 meters. So hindi siya nagbukas ng gate. So wala tayong idea bakit hindi siya nagbukas ng gate according dito. Pero overflow po si Angat Dam ha. And the rest mukhang hindi naman nag-overflow. Mostly critical po. O below water level ito o below critical. Si Ambuklao, Binga, San Roque, Pantabangan at Magat Dam. Pero kung mapapansin naman natin yung kanyang deviation o yung high water level, hindi naman nalalayo yung pagka-critical niya. So no idea tayo. So inaantay na lamang siguro kapag may dumating na bagyo. At least naka-ready sila just in case malakas ang buhos ng ulan. Pero si Angat Dam po, naka-overflow po, umaapaw po si Angat Dam. Kailangan magbawas po tayo dahil sa darating na susunod na linggo ay baka ragasain tayo ng biglang baha. Kaya magbawas po tayo kahit na i-critical na lang siguro natin dahil mare-recover din kaagad yan once na dumaan po yung bagyo na si Uwan next week. So yun po, take note lamang. Ito lamang yung naka-overflow po si Angat Dam. So since nakakalimang araw pa lang po tayo, well, i-review po natin yung ating October total water levels. Yan, so normal naman po at nag-critical lamang itong si Magat Dam. At si Angat Dam normal naman. Mukhang ngayong araw lang ito nag-critical itong si Angat Dam. Samantala sa ulat lindol, well, medyo may nadetect tayo na pagyanig kaninang mga 7:35 ng umaga. Pero kung titingnan natin sa short period na ni PBOX, wala tayong na-detect dito na kapareho sa oras nito kanina. So no idea tayo kung saan galing po ito. Bakit hindi lumabas yan sa data feed? Sa World Seismic, dinoble check na rin natin kaninang maga, wala rin tayong na-detect dito. O wala. So no idea tayo kung yan ay after strong shock nitong sa Kamchatka. Pero oras nito, ang araw kasi nito kahapon. Well, since UTC time is 23:29, so malamang ito yon sa Kamchatka, Russia. Magnitude 6 po ito. Yan. Oras natin sa Pilipinas kasi yan, 7:29. Dito, nag 7:35. So malamang galing ito sa Russia siguro. Nag-follow up na lamang siya o very late na yung arrival kasi sobrang layo naman kasi. May lalim na 60 km at of course ito ng Kamchatka, Russia. Yan. Yan po. And then, mula naman sa data feed ni PBOX, since wala namang kasunod sa kanya o na-detect tayo na malakas-lakas na pagyanig na na-detect na aking seismograph sa Pilipinas, ay mula kaninang alas 12, mukhang may naitala tayo na isang magnitude 4 dito sa may bandang Manay na naman. I'm not sure kung aftershocks pa rin ito dahil sa southeast pa rin ito ng Manay, Davao Oriental. So, ibig sabihin ay malamang continuous aftershocks ito. Magnitude 4.1 na may lalim na 13 km. So, medyo mababaw. Intensity 2 din ito. Intensity 3 na mararamdaman dyan sa may bandang Davao Oriental. So, mag-iingat pa rin po tayo mga folks dahil ay marami na kagad ang nadadagdagan agad sa mga aftershocks at mga paglindol. Yan, kung titingnan natin dito, ang dami na kaagad ang mga paglindol. No? So marami na kaagad. At so far ay 3 na kaagad yung magnitude 5 natin. At marami na kaagad yung mga tuloy-tuloy na mga aftershocks. So diretso agad tayo sa pinaka-historical earthquake data para mabilang natin kung ilan ang total earthquake natin this month. Yan, so load natin yung month of November na. Yan, mukhang marami na kaagad ha. At nasa total of 247 earthquakes na tayo. 227 dito is magnitude 2.0 pataas, 17 sa magnitude 4, at nanatiling 3 ang ating magnitude 5.0. Again, pinakamarami pa rin agad ang clustered earthquake dito sa may bandang Manay o Davao Oriental. 70 na po yung total earthquakes. Sa Surigao, 32. Sa Bogo, Cebu ay nasa banda around 67 yung total earthquakes niya. So tuloy-tuloy pa rin yung mga mahihina at katamtamang paglindol o aftershocks dyan. Kaya manatili pa rin tayong mag-iingat dahil hanggang ngayon ay patuloy pa rin na gumagalaw yung mga fault lines dyan. At lalo na dito sa bandang silangan
ng Philippine Sea Plate natin, yung subduction. Patuloy pa rin ang paggalaw. So nanatili pa rin medyo high risk pa rin tayo sa mga malalakas sa paglindol. So mag-ingat pa rin po tayo mga folks, since wala pa namang 500 ay abang-abang na lang po natin. Pero kung titingnan natin yung ating annual earthquake ay nasa total of 9,008 na po ang total na lindol natin. So tuloy-tuloy na nanahigitan na talaga yung total na lindol last year. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, November 5, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, November 5, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye gusto malaman na hindi natin nasama ngayong tanghali na o ngayong maghahapon na. Sa ating report, asahan natin ang mga gloomy at kalat-kalat pa rin na pag-ulan at localized thunderstorms lalo na dito sa Metro Manila ha. So, importante ang payong. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa data feed ng aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.